So today's mga boss ay i-review natin si Samdon MPPT Charge Controller, Solar Charge Controller. So ito yung ginamit kong pinang-charge noon dito kay Watt Cycle 12 volt, 12.8 volt, 314 Ah. So yan yung pinang-charge ko dito gamit ang dalawang Sunket na 580 watts, bali naka-series. So tanong nila sa akin, maganda daw ba si Samdon MPPT Charge Controller? Tingnan natin. Yan, tingnan din natin sa kanyang loob. Yan. So yan, may nakapansin kasi na ginagamit nating brand ay si Samdon. Dati kasi ay si SRNE. May ganun ako noon, 20 ampere. So ito ngayon ay 60 ampere. Pasensya na guys, hindi tayo nakapag-upload kahapon kasi nga sakit ng ngipin ko, may butas na kasi isa dito. Grabe, kita pa rin sa pagmumukha ko yung dinanas kong hirap kahapon. Parang tinulblas niya yung sakit kahapon. So kapag humupa to, pabunot natin. Siya nga pala guys, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel Juan Dilasag, baka pwede po palambing, paki-subscribe na lang sa Juan Dilasag and paki-like and share itong video ni Juan Dilasag. So ito dahil nga sa may nakapansin, marami nakapansin na Samdon yung ginagamit natin. And tanong nila, maganda ba si Samdon? So siguro dahil nakagamit ako ng SRNE and Samdon, makikita siguro, sasabihin ko yung difference sa dalawang klaseng MPPT charge controller. May napansin kasi akong butas sa ngipin ko. Sinundot-sundot ko hanggang sa natamaan ko yata yung ugat. Ayun, yung pang isang buwan na sakit, binigay niya sa isang araw lang. Pinakyaw. So balik tayo dito. Kaya napansin niyo sa mukha ko, parang ano pa rin. So balik tayo dito. So yun guys, si Samdon, meron siyang display dito. Tapos meron siyang dalawang button, set at menu. Then nandito yung kanyang access panel. So kaibahan lang nila kay SRNE. Si SRNE, nakalabas yung kanyang heatsink. Yan. Parang siya, yung ambient, kaya wala siyang blower. Dito kasi meron. Ayan. So kahit mabasa yung kanyang likod si SRNE, okay lang kasi nga yun na mismo yung kanyang heatsink. Doon na nakamount yung kanyang MOSFET, tapos doon na nakalublob yung kanyang transformer. So dito ay lahat ng kanyang chassis ay made of metal. So expect na natin pag metal ay mahina sa tubig kakalawangin. Okay, so yun ang kaibahan nila. Pero the same pa rin guys na MPPT. Si SRNE ay meron siyang 20, 30, 40, 50, 60 yata na ampere. So dito, ewan kung meron din ganun. Ito kasi 60 ampere. So ito guys ay hindi sa akin, hiniram ko lang. Mabait kasi yung kaibigan natin. So lahat na meron sa kanya pag hiniram ko, bibigay. Bait naman nun. So yung mga review ko mga product minsan dito sa kanya, gaya ng inverter, Samdon, battery, marami, basta merong yun, pwede kong hiramin yung kanyang inverter na na PowerMR. So sa kanya rin yun. Okay, so eto guys yung kanyang spec. MPPT Solar Charge Controller, maximum PV charge current nasa 60 ampere. Then number of strings, single lang siya. Ewan kay PowerMR kung mataas na rin yung kanyang input voltage. Maganda kung gano'n kasi nga hindi ka mahirapan, mas mababa yung losses. Then eto yung kanyang maximum PV array input ay 120. So pinag-series ko nun yung dalawang 580 watts na Sunket. Naka-series. So ang BOC niya ay nasa nakaload na kasi ang BOC niya nasa 84. Yan. Tapos pag tanggalin mo, di syempre abot siya ng 100. Okay, so yan guys yung kanyang maximum PV input 120. So okay lang yung dalawang 500 watts. Kasi ang niyan, yung kanyang output ay nasa yung no load or open circuit ng ating Sunket ay 51. Pero pag may load na, nagiging 42. MPPT voltage range MPPT voltage range 15 to 80 volt. Pero kinaya naman niya guys yung 100 volt. Okay, kasi nga bago ko siya sinaksakan ng ganon, tininan ko muna yung capacitor sa loob.
para safe tayo. Baka may 80 volt lang. 100 volt na naka-series na dalawa. Okay, so sa 15 to 80 volt, 12 volt, 30 to 80, nasa 24 volt. Ulan na naman Kala ko hindi ako makapag-vlog ngayon. Maximum PVRA, okay naman na yung ngipin natin So 840 watts, 12 volt, 1,600 sa 24 volt, made in China. Ewan ko ba, kaya siguro isa pa na dahilan bakit mahal ang mga solar panel ngayon, sobrang mahal ng battery. Kasi tayong mga DIYer, tayong mga willing na makipag-collaborate sa China, ewan ko ba sa natin, sa gobyerno natin, sinisira nila yung tulay. Sila lang naman yung pinakamalaking supplier ng mga ganito sa Pilipinas. Wala naman ng iba Ugali lang kasi natin ng mga Pilipino, masyado tayong maarte, masyado tayong maselan, masyado tayong mapili, masyado tayong mapangkutya, nauyaw sa Ilocano. Pero sa totoo lang, wala naman tayong kakayanan. Kasi nga ang China ngayon sobrang developed na compare sa Pilipinas. So sa akin, willing ako makipag-collaborate sa kanila. Diba? Wala tayong kakayanan. Aminin na natin. Bahala kayo mga baser kung galit kayo kay Juan Dilasag or China boy. Sinasabi nila China boy daw ako wala naman tayong wala naman tayong binatbat. Wala, mayabang lang tayo Wala mayabang lang Pilipino, pero wala. Diyos míos. So ito, meron siya dito, meron siyang blower. Ang China kasi, they are living in 2050. Advanced na sila, napaka-advanced na. Kung sasabihin natin mahinang klase ang product ng China, ang DJI EcoFlow, ano pa yung mga product nilang sobrang quality. Deye, Solis ba? Anker Solis. Yata Solis sa made in China din. Wala tayong solar, battery at yung DC load. Tapos PE, Power Earth. So buksan natin yung kanyang loob para makita natin. Ng iba na mga basher, si Juan Dilasag ay pro China. Kung tutusin guys, mas gusto ko pa kasi nga sa Pilipinas, sa sobrang daming buhaya, kaya hindi tayo maasenso. Wala. Kaya inaayawan tayo kasi masyadong buhaya sa Pilipinas. Maraming buhaya sa Pilipinas. Aminin na natin. Gusto natin makipag-away, pero wala naman tayong makinarya. Saan napunta ang pondo sa bulsa? So yan guys, yung kanyang circuit para sa kanyang display, and papunta dito sa kanyang mainboard. Para siyang inverter na maliit, parang maliit na hybrid. Ito yung kanyang transformer. So kung sa SRNE at 30 ampere, ayan, kalahati lang, parang pinagdoble lang siya. 60 ampere kasi to Yun lang kasi kapag medyo moist siya, prone siya na magkakaroon ng resistance pag medyo saturated. Meron siyang dangle lupit. Yan, meron na siyang ventilation dito. Talaga. Hiniram ko lang to nakakaya naman na talagang bulatlatin natin. Hanggang dito lang tayo. So ito yung kanyang BCD. Ang dami yung kanyang MOSFET 246. And dito sa kabila parang hybrid inverter na siya guys Ang galing. Lalo na yung lugar nyo na malapit sa dagat, gaya dito sa amin. Mabilis kalawangin yan, kaya mas maganda talaga. Isprayan ninyo ng clear. Sa akin yung ginagawa ko dati,
2 times, 3 times. Sprayan ko yan, ibilad ko, sprayan ko ulit, bilad ko, sprayan ko ulit. Minsan nga, kahit na ganun mo na si Pau MR noon na 1.6 kilowatt, pag kahit inisprayan ko na, ganun pa rin talaga. Ewan kung sakit talaga ni Pau MR yun na ano. Pag hindi mo siya ginamit, tapos gagamitin mo, nag-e-error. Pero pag mainit na siya, pwede na. Yan ang pinasama ko ay Orient Power na inverter. Ngayon, hindi na gumana. Kasi nga, hindi siya nagamit. So, sayang lang. Sa bagay, maraming sinira sa akin yun eh. Kaya, tama lang, hindi na siya nagamit. Baka makasira pa ulit. Ayan o, so nag-charge na siya. Nakaset na to. Kung sakaling bibili ka ng ganito kasi, may kasama na siya manual. Eh, ang mahirap lang kasi medyo may kamahalan yata. Nasa 5,000 to 6,000. Ganun din kasi nga mataas yung kanyang ampere. Doon kasi nagre-range yung kanyang presyo. Yung sakaling 30 ampere, 20 ampere, guys sa SRNE. Ganun din sa kanyang sa kanyang ampere nagbabase sa kanyang presyo. Okay rin siya guys, pero yung kanyang yung kanyang tawag dito, yung bakal lang kasi, bakal yung kanyang chassis. Doon lang kasi mas para sa akin mas maganda sa SRNE. Aluminum yung kanyang likod. Direct cooling siya, walang maingay. Tapos plastic yung kanyang harapan. Ayan. Sa bagay, depende na rin sa inyong gusto. Kung ano yung gusto yung brand. For me, para sa akin basta na-satisfied ka, hindi mo matatawaran yan Yun ang gusto mo. Okay, so maraming salamat sa inyo panonood sa video ni Juan Dilisag na kahit na walang kwenta. Kasi nga medyo masakit pa. Papagaling pa ako. Hindi naman nila pwedeng bunutin to na masakit titigilin mo na yung saka ewan, masakit pa. So ingat-ingat mga boss, see you next time, bye bye.